Demon Emperor Chapter 472. Ang nakalipas hinamon ni Matandang Li si Matandang Bowang ng mano-mano upang matalo niya ito. Ginamit ni Tandang Li ang daliri ni kamatayan para mapuruhan niya ito. Nagpapatuloy. Natalo ako! Nagmistulang parang sunog na sinangag si Matandang Buwang. At sobrang saya ni Matandang Li sa nagawa niya. Naghahanda na naman si Matandang Li ng isang malakas na pagsalakay. Agad-agad niyang sinalakay si Matandang Buwang na hindi pa nakaka-move on sa nangyari sa kanya. Matandang Buwang, tapusin na natin ang lahat sa atin. Hindi makasagot si Matandang Buwang dahil namimilipit siya sa sakit. Nabigla si Matandang Li kung nakolaps ba o tumatakbo na. At sinigawan ito ni Matandang Li ng duwag, "Saan ka punta, to the moon?" "Duwag! Saan ka pupunta? Marami pa tayong pag-uusapan!" At tinawag niya ang kanyang tatay para iligtas siya. Itay! Anak ko! At biglang hinarang ni Chupa ang rescue mission ni Huang Po Buang. Nagkamayan sila at may biglang lumabas na dilaw na haki. Blang! At tumilapon sila sa isa't isa. Kung ganon, talagang pinagsanayan mo ang siyam na dragon. Malapor sila ng katawan. Pero hindi lang yan ang kayang ipakita ng isang maalamat, earth rank na kakayahan. Tama ba ako? Tama ka, Chupa. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo mula sa aking puso. Dahil kinuha mo para sa akin ang ugat ng budi. Pero hindi kita pagbibigyan, kaya relax ka lang. Biglang lang laki ang mata ni Huang Po Buang. Nakatadhana kang mamatay sa palad ko ngayong araw na to. Habang busy si Huang Po Buang sa pagkikipagtsismisan kay Chupa, naglalaro naman ng habulan si Matandang Li at Matandang Buwang. "Itay! Iligtas mo ako!" Napalingon na lang siya na galit dahil naputol ang kaniyang dialogo. Nabigla na lang si Huang Po Buang dahil nasa harap na ulit niya si Chupa. Hindi niya mapanood ng maayos ang habulan ng dalawang matanda dahil nakaharang si Chupa. Bawal manood, offline. Agad-agad napansin ni Ling na si Huang Po Buang ay busy. Kaya inutusan niya yung 3 batugan para tumulong. "Bilisan niyo, lahat kayo, mga batugan." Nabigla na lang si Ling dahil may checkpoint pala sa dadaanan ng mga batugan. Naghihintay na lang pala ang mga personal bodyguard ni Chupa. Bawat isa sa kanila ay nakahanda na sa kahit anong masamang kahihinatnan ng digmaang to. Hinirangan nila lahat ng puwersa ng pamahalaan na tutulong kay Matandang Buwang. Kahit ano paman ang magiging kahinatnan ng laban na to ngayong araw, sorry na lang sa'yo, Matandang Buwang. Ang buhay ay weather lang. Kailangan mo nang mag-resign sa mundong ito. Masyado ka ng matanda. Napag-isip-isip na rin ni Matandang Buwang na wala nang tutulong sa kanya sa oras ng kagipitan. Sabi ko na nga ba, hindi talaga kayo maasahan, mga hayop kayo. Pag mayroon ako, saka lang kayo lalapit sa akin. Pero ngayon, nawalang-wala na ako. Ngayon ko kayo kailangan, pero nasaan kayo? Masyado niyo na akong binubuli. Talsik laway na nagsasalita si Matandang Buwang. Matandang Li, huwag mong sagarin ang pasensya ko. Kung hindi, lalabanan kita hanggang kamatayan. Tuwang-tuwa si Matandang Li na parang naka-jackpot sa loto. Yan nga ang gusto ko! At tumigil na makipagpatentero si Matandang Buwang
at lumaban na siya. Hinarap niya na ang kanyang kamatayan. Magsasalpukan na sila. Nagtagisan sila ng lakas ng haki. At sabay pinapanood ni Chupa at Huang Pubuang ang dalawang matandang nag-aaway. Hindi man lang nila inawat, baka magkasakitan, walang awa sa mga senior citizen. At napanganga na lang yung dalawang batugan. Wala silang masabi, wasabi. Ano kaya itong nakikita ko? Nawawala pala yung kamay ni Matandang Buwang. Matandang Li, wala naman akong utang sa'yo. Bakit mo to ginagawa sa akin? Bakit gustong-gusto mo kong patayin? Matandang Buwang, naalala mo pa ba? 8 years ago, nung mga bata pa tayo? Nung sumali ako sa pamahalaan. Natalo ako sa'yo ng 3 utot mo lang. At sinabi mo sa akin na pwede mo na akong tagasunod bilang water boy. Noong mga oras na yon, nabigla talaga ako dahil sa sobrang lakas mo. At kinimkim ko yon, yung sama ng loob hanggang ngayon. At tinitingala kita bilang idol ko. Pero ngayon, si Chupa na ngayon ang idol ko. Pero 30 taon, nag-aral akong mabuti para sa porsilan ng katawan. Kaso line of 70 lang ang nakuha ko. Nangungulilat pa rin ako dahil hindi mo ko pinayagan. Sabi mo, hindi ako karapat-dapat na makopya ang kumpletong porsila ng katawan. Nakakahiya sa mga kaklase ko. Nakikita kong kumpleto ang pinag-aaralan nila. Samantalang sa akin, kulang. Kaya, di ko kayang tanggapin. Magmula noon, ikaw na ang kontrabida ng buhay ko. At nangangako akong tatalunin kita pagdating ng panahon. Ngayon, dumating na ang araw na yon. Hindi ako makapaniwala. Para doon lang, magkakaganyan ka na. At natatandaan mo pa hanggang ngayon. Nanginginig na sa sakit si Matandang Buwang. Parang hindi niya na kaya, bibigay na siya. Para sa'yo, walang kwenta lang yun. Pero para sa akin, yun ang alaalang hindi ko makakalimutan. Ang tinatahak kong landas ay walang katapusan. At walang pwedeng magsabi sa akin hanggang saan ako, kahit ikaw. Inaamin kong nagkamali ako. Patawarin mo ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwan kang walang dahilan, sumama sa iba, hindi At natuluyan na si Matandang Buwang at nalaglag na siya sa bangin. Sa wagas, nanalo ako. At bigla na lang tumumba si Matandang Li dahil sa pagod at stress. Tanda! Sa wakas, tapos na ang duelo ng dalawang matanda. At dito nagtatapos ang chapter 472. Maraming salamat sa panonood.